Binabati kita, kayong dalawa. Salamat. Hindi ako makapaniwala na minsan lang tayo nagkita at ngayon kasal na tayo. Ang black card na ito ay walang limit sa paggastos. Walang password. Gastos ka lang hanggat gusto mo. May emergency ako. Kailangan kong pumunta sa ibang bansa ngayon din. Hahanapin kita pagbalik ko. Hindi ko kailangan. May pera ako. Ito ang key card para sa Haitang Villa. Pwede kang tumira doon ngayong taon. Sandali. Wait, miss? Ano ba ito? Nagkaroon lang ako ng asawa ng libre. Salamat. Hindi ako pulubi. Sinabi ng guro na bumaba ako ng bundok at tuparin ang kasunduan sa kasal. Hindi man lang ako binigyan ng pera. Nasaan ang asawa ko? Hindi naman siya nasa langit, di ba? Papakasalan mo ba ako? Papakasalan mo ba ako? Tuloy lang. Tuloy lang. Papakasalan mo ba ako? Hindi. Papakasalan mo ba ako? Pwede ba kitang pakasalan? Munting pulubi, gusto mo ba ng asawa o hindi? Sabihin mo lang, magiging asawa mo ako. Talagang nagkaroon ako ng asawang nahulog mula sa langit. Miss! Tumigil sa pagtakbo! Dapat pakasalan mo na lang si Young Master Xiao. Sasabihin ko sa'yo, kahit mamatay ako, hindi ako magpapakasal. Sa playboy na si Xiao Yunfei. Delikado. Munting pulubi. Kung handa kang pakasalan ako, bahay, pera, ibibigay ko lahat sa'yo. Magandang deal iyan. Ako. Ikaw. Sumama ka sa akin. Hindi ko inakala. Pagbaba ko ng bundok, magkakaroon ako ng libreng asawa. Hindi lang walang bride price, kundi binibigyan pa ako ng pera at bahay ng libre. Diyos, napakabuti mo sa akin. Jiang Chen, napansin mo ba? Kapag sinuot mo ang sunglasses na yan, lahat ng babae sa kumpanya ay nakatitig sa'yo. Wala ni isa sa kanila ang tumitingin sa akin. Gusto mo bang magpalit? Hindi na, kalimutan mo na. Tinitingnan nila ang tao. Hindi ako makikita kahit saan ako tumayo. Pero hindi ka naman madalas mag-ayos. Bakit ka nagsusuot ng sunglasses ngayon? Hindi mo alam? Narinig ko na may bago ang kumpanya natin. Pinuno mula sa ibang bansa. Napakaganda niya. Si Jiang Chen ay tiyak na sinusubukang. Pahangain siya. Huwag mo akong siraan. May asawa na ako. Ang asawa ko ay isang tunay na kagandahan. Bukod pa, yang tinaguri ang babaeng CEO na talagang kaakit-akit na binanggit mo. Walang sino man ang nakakita sa kanya. Paano kung pangit pala siya? Boo. Ang taong ito, mukhang pamilyar. Ang security guard na iyon. Bakit parang pamilyar siya sa akin? Yingxue, ang kumpanyang ito nakakabili mo lang ay hindi mukhang kahanga-hanga. Pero ang maliit na security guard sa pintuan ay talagang gwapo. Gusto ko siya. Alam ko. Tigil. Nasaan ang iyong badge? Ako. Hinihingi mo sa akin ang badge? Buksan mo ang iyong mga mata at tumingin ng mabuti. Ako ang manager ng marketing department. Hinihingi mo sa akin ang badge? Alam ko.
Ang laging nanggigigil sa mga babaeng empleyado araw-araw. Ang iyong reputasyon kumalat na sa buong kumpanya. Ikaw. Darating ang bagong boss ngayon. Hindi ko ibababa ang sarili ko sa antas mo. Dahil alam mo kung sino ako, bakit hindi ka tumabi? Hindi. Patakaran ng kumpanya. Ang mga empleyadong walang badge ay hindi pinapayagang pumasok. Isang mababang security guard maglakas loob na pigilan ako? Hindi ako pinapapasok sa kumpanya. Maniwala ka, isang tawag sa telepono at mag-impake ka na ng mga gamit mo. Maliban kung sisibakin mo ako ngayon din, walang badge, walang pasok. Tigil. Tama siya. Kahit sino ka pa, kailangan mong sundin ang mga patakaran ng kumpanya. Malas ako ngayon. Sunod-sunod, kayo lahat ay laban sa akin, ha? Maniwala ka, isang tawag sa telepono at kayong dalawa mag-impake na kayo ng mga gamit ninyo. Talaga? Ito, Siya ang inyong kumpanya bagong itinalagang presidente, Jiang Yingxue. ikaw ang bago-bagong presidente. Ang bagong presidente na ito ay naging maganda. Iniisip ko kung ang aking asawa na nawala pagkatapos naming makuha ang marriage license ay mas maganda pa sa kanya. Ngayon, gusto mo pa ba akong paalisin? Presidente Jiang, mali ako. Pakiusap, patawarin mo ako ngayon lang. May ipapakuha ako na kunin ang badge ko ngayon din. Bilang isang miyembro ng senior management, nagbibigay ng halimbawa sa pagsira ng patakaran ng kumpanya. Ang aking kumpanya ay hindi nangangailangan ng taong tulad mo na lumalabag sa mga patakaran. Simula ngayon, sibakin ka na. Presidente Jiang, nakikiusap ako. Patawarin mo ako ngayong beses. Pakiusap. Itapon siya sa labas. Walang problema. Presidente Jiang, alam kong mali ako. Magaling. Ipagpatuloy mo. Guwapo. Ang ating magandang Jiang bihirang magpuri sa sinuman. Ipagpatuloy mo. Talaga, Jiang Chen? Unang beses pa lang kayong nagkita at naalala ka na ng ating babaeng presidente. Madali lang iyon. Sino iyon? Ang ingay. Yang Yingxue. Jiang Yingxue, mahal kita. Parang daga na mahilig sa bigas. Pakasalan mo na ako. Yingxue, pakasalan mo ako. Mahal kita. Yingxue, sino yon? Ang laki ng eksena. Hindi ba yung asawa mo? Hindi. Siya ang panganay na anak ng pamilya Xiao. Isang playboy. Isa sa 4 na dakilang pamilya ng Dragon City, ang pamilya Xiao. Tama. Isang taon na ang nakalipas. Pinilit akong pakasalan ng pamilya Xiao. Kaya kumuha ako ng isang tao at nagpakasal agad. Tapos nagtago ako sa ibang bansa ng isang taon. Hindi ko inaasahan na hindi pa rin niya ako binibitawan. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Nakuha ko. Seguridad. Halika rito. Tinawag mo ba ako? Palayasin mo sila. Ako. Oo, ikaw ang security guard ng kumpanya. Ngayon, may nagkakagulo sa kumpanya. Siyempre, ikaw dapat pumunta. Ang amo nating si Jiang binanggit ka lang na magaling sa trabaho mo. Hindi ka naman pwedeng tumalikod, di ba? Ano bang to? Walang problema. Tuturuan ko siya ng leksyon. Sinira ang proposal ko. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Itong lugar ng opisina, bawal ang apoy. Protektahan ang kapaligiran. Responsibilidad ng lahat. Naintindihan? Ipak mo na ang gamit mo, at umalis ka na ngayon. Sa Dragon City, ikaw ang una taong naglakas loob na kausapin ako ng ganyan. Lumpuhin kita ngayon. Itong maliit na security guard, may kakayahan siya. Sino ba namang mag-aakalang ganun siya kalakas? Anong tinatayo diyan? Saluhin siya. Totoo ba to? Kailan ka naging ganito kalakas? Magkasama na tayo ng isang taon. Ngayon lang namin nalaman na si Jiang Chen ay napakalakas. Ikaw na basurang security guard, hinawakan mo ako, papatayin kita. Tigil.
Xiao Yunfei. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo, may asawa na ako. Hindi kita pakakasalan. Itong cool na babaeng CEO ay may asawa na pala. Eh kahit may asawa na siya, makipaghiwalay ka na lang. Hindi ako makikipaghiwalay. At, kung hindi ka aalis ngayon, tatawag ako ng pulis. Sige, mabuti, Yang Yingxue. Hindi kita pakakawalan. At ikaw na daming security guard, binabantayan kita. Tara na. Hindi ko inaasahan na itong magandang CEO. Ay hindi lang maganda, kundi mabait din sa mga tao niya. Hindi masama. Ying Shue, narinig ko na si Xiao Yunfei gagawin ang lahat para makuha ang gusto niya. Ngayon, itong maliit na security guard ay pinagalitan siya para sa iyo. Natatakot ako na babalikan niya ito mamaya. Interesado ka ba na magtrabaho sa tabi ko? Maging personal kong bodyguard. Ako, Ano, gusto ni CEO Jiang na si Jiang. Maging personal niyang bodyguard? Pumayag ka ba? ako. CEO Jiang, yang batang si Jiang Chen, walang kakayahan. Tingnan mo ako. Pwede akong maging personal mong bodyguard. Mas loyal pa ako kaysa sa kanya. Ikaw? May kakayahan ka ba? Ako ang number 1 sa security team sa martial arts. Kaya kong hatiin 3 ladrilyo gamit ang isang kamay. Kaya kong dumurog ng bato sa dibdib ko. Kaya kong pumatay ng tigre sa isang suntok. Mas magaling ako kaysa kay Jiang Chen. Na ito. Eto, kunin mo. Inaasahan ng iyong pagganap. Gagawin mo ba talaga ito? Anong tinatayo mo dyan? Ginagago mo ba si Presidente Jiang? Hindi. Hindi ko gugustuhin gawin yon kay Presidente Jiang. Hahatiin ko na ito ngayon. Hahatiin ko na. Silang. Basta't masira mo itong ladrilyo, hahayaan kitang maging personal kong bodyguard. Taunang sahod, 500,000 dolyar. Presidente Jiang, sang-ayon. God. Seryoso ang batang ito. Huwag mong saktan ng kamay mo. Sabi ko sa'yo hindi mo masisira ang ladrilyo. Ngayon alam mo na kung gaano kasakit at sinubukan mong kunin ang trabaho ni Jiang Chen. May kakayahan ka ba? Huwag mo kong laging asarin. Kahit hindi ko masira ang ladrilyo, ano? Kaya itong sirain ni Jiang Chen. Paano kung masira ko ito? Tatawagin kitang kuya. Ibigay mo yan. Wow! Nasira mo nga? Kuya, dapat alagaan mo na ako mula ngayon. Madali lang. Mula ngayon, si Jiang Chen ang aking personal na bodyguard. Taunang sahod, 500,000 dolyar. Seryoso ka? Hindi ko akalain na si President Jiang ay may ganyang katawan. Talagang maganda naman, maliit na baywang at mahahabang binti. Ang kanyang katawan ay parang isang supermodel. Jiang Chen, bakit ganito ang pangalan? Ay kapareho ng sa asawa ko. Masyado yata akong nag-iisip. May itim na card ang asawa ko na ibinigay ko sa kanya. Kahit walang magandang trabaho. Hindi siya magiging security guard. Munting bodyguard. Tinawag ka ni Ying Shue para maging bodyguard niya sa kanyang kumpanya. Ito ay para tulungan kang maiwasan ang pamilyang Xiao na maghihiganti sa iyo. Huwag kang magkaroon ng mga hindi tamang ideya. Miss Chen, makatitiyak ka. Talagang wala akong mga hindi tamang iniisip kay President Jiang. Sana nga, si President Jiang natin ay may asawa, alam mo ba? Hindi ko inaasahan na si President Jiang ay napakabata at may asawa na. Marami pang hindi mo aakalain. Binili ni Ying Shue ang kumpanyang ito bilang regalo para sa kanyang asawa. Wow! Si President Jiang ay napakabuti sa kanyang asawa. Kung siya lang sana ang asawa ko. Nanay, Jiang Yingxue, dahil bumalik ka na sa bansa, bibigyan kita ng 3 araw upang agad na hiwalayan. Dang pulubing kung saan-saan. At hiwalayan ang mabahong pulubing iyon. sinabi ko sa iyo, asawa ko siya. Hindi ako hihiwalay. Wala akong pakialam. Dalawa lang ang pagpipilian mo ngayon. O putulin mo ang ugnayan natin bilang mag-ina. O hiwalayan mo iyong pulubing hampas lupa. Kung gayon, magkunwari kang hindi ka nagkaroon ng isang anak na katulad ko. Anong nangyayari? Ang pamilya ni Mr. Jiang ay pinipilit siyang makipaghiwalay. Mr. Jiang, sasagutin ko itong tawag. Qianqian, pagbigyan mo na ako.
Kung papayag ka, ipinapangako kong ipromote ka at tataasan ang sweldo mo. Ginoong Liu, may asawa ka na. Hindi tayo maaaring magkasama. Kung magpapatuloy ka pa, tatawag ako ng pulis. Ang lakas ng loob mo ha? Maniwala ka. Sa isang salita lang, mapapaalis ka sa kumpanya. Ganyan dapat. Sino yan? Ikaw na walang kwentang security guard. Ang tapang mong mangistorbo sa akin. Ginoong Liu, di ba? Ang ginawa mo kanina, na-record ko lahat. Hindi mo gusto ang video na ito na mailabas online, di ba? Ikaw? Tatandaan kita. Okay ka lang? Chen, salamat sa'yo ngayon. Sana'y nabully ako. Bakit may boses ng babae? At tinawag niya siyang Chen. Niloloko ba ako ng asawa ko? Okay, wala na to ngayon. Kung may mangyari man sa'yo na ganito, tumawag ka sa pulis. Yung mga taong katulad niya, hindi ka niya gagalawin. Naiintindihan mo ba? Salamat, Chen. Babali na ako sa trabaho. Mahum, sige, tuloy ka. Nakatawag ba ako? Nakasagot ng tawag? Ying Shui, anong problema? Wala naman. Baka naman, si Jiang Chen, habang wala ako, palihim na nakipagrelasyon sa ibang babae. Sa isip ko, minsan lang kami nagkita bago ikinasal. Wala akong karapatang makialam sa ginagawa niya, pero bakit palagi akong hindi mapalagay? Ah, tama, Ying Shui. Kakabili mo lang ng kumpanya. Ngayong gabi ng alas 8, may party ang kumpanya. Itong kumpanya, ituturing ko itong kabayaran, sa nasayang niyang 1 taon, huling kabayaran. Sige, walang problema. Ikaw na mag-schedule. Mag-ayos lang ako, tapos aalis na tayo. Si, Maupo po kayo. President Jiang, ang pagtitipon ngayong gabi, tayo lang ang kakain. Huwag na isama ang iba. Yung mga katulong, huwag na silang pumasok. President Fang, si Jiang Chen ay tauhan ko. Kung hindi niyo siya papapasukin, hindi na kailangan, ituloy pa ang pagtitipon ngayong gabi. Itong cold-hearted na babaeng CEO ay ipinagtatanggol ako. Kung ganoon, maupo ka. Tingnan mo ang binatang ito. Hindi siya matanda, subalit lubos siyang pinahahalagahan ni Pangulong Jiang. Dapat ay isang tunay na talento sa inyong kumpanya. Kung ganoon, magsama-sama tayo ng ilang inumin mamaya. Ano bang gusto ng matandang ito? Sinusubukan ba niya akong lasingin? Halika, Pangulong Jiang. Lubos kang pinahahalagahan ng iyong Pangulong Jiang, ngunit hindi mo man lang kayanin ang kaunting alak na ito? Kung gayon, natatakot akong ang ating kooperasyon ay hindi na maipagpapatuloy. Hindi, pagkatapos ng 10 baso ng matapang na alak, hindi ito kakayanin ni Jiang Chen. Si Jiang Chen ay hindi magaling uminom. Paano kung tsaa na lang ang inumin niya imbes na alak? Ano sa palagay mo? Siya imbes na alak, ang mukha ba ni Fang Jianming ay talagang kaunti lamang ang halaga? Dahil ayaw mong makipagtulungan, kalimutan na lang natin. Ako na lang ang iinom para sa kanya. Mabuti naman. Halika, isa pang baso. Kung magpapatuloy ito, maaga o huli ay malalasing si Jiang Yingshui. Dahil si tagapangulong Fang gusto niyang uminom ako, ngayong araw na ito, uminom tayo ng busog sa puso. Tagay, Ha? Ito. Jiang Chen, ipinagtatanggol ba niya ako? Jiang Chen, ikaw lang ang personal kong bodyguard. Hindi mo kailangang uminom para sa akin. sobrang pinapahalagahan ako ni Miss Jiang. Siyempre, kailangan kong suklian siya. Kahit alam mong dapat mo akong suklian. Pero bakit niya gagawin iyon? Siya. Jiang Chen, sabihin mo sa akin, lahat ba ng lalaki ay nandaraya? Ay naku, ang asawa ni Miss Jiang hindi naman siya nandaraya, di ba? Sa ganyang kagandang babae, hindi niya siya pinahahalagahan, at nandaraya pa rin. Tungkol doon. Ingat.
Miss Jiang, kahit hindi ko alam ang nangyari, isang babaeng kasing galing mo ang asawa mo ay dapat kasing galing. Maaaring may ilang hindi pagkakaintindihan. Tulad ng kanina. Aksidente lang iyon. Hindi pagkakaintindihan. Kahit narinig ko mula sa asawa ko boses ng babae kagabi. Pero iyon talaga walang pinatutunayan. Paano kung misunderstanding lang? Tama ka. Masyado akong nagmadali. Bukas, sasama ka sa akin para pumili ng mga regalo. Gusto kong makita siya ng personal. Itong lovesick na magandang CEO, maaari ba siyang maging asawa ko? Sige. Ang vibe ng dalawang iyon. Parang kakaiba. Lahat, teka muna. Kahapon, si Jiang Chen ay nakakuha para sa kumpanya isang deal na nagkakahalaga ng $1 bilyong. Ngayon, inaanunsyo ko. Ang posisyon ni Jiang Chen ay pinalitan sa pinuno ng business department at pati na rin ang aking personal na bodyguard. Mula ngayon, kayong lahat ay bahagi ng departamento ni Jiang Chen. Chen, ang galing mo! Kahapon, security guard ka lang. At ngayon, malaking amo ka na sa kumpanya. Swerte lang. Oo, sinuwerte ako. Hayaan mo akong kuskusin ang iyong swerte para ma-promote ako at tumaas ang sweldo ko. Hayaang hawakan ko rin. Hayaan akong maligo sa swerte ng direct. Wow! Ang katawan niyan. Ang ganda. Anong ginagawa mo? Ang lalaki ng mga pecs na yan. Wala ba kayong trabaho? Bumalik na kayo sa trabaho. Magtrabaho na. Jiang Chen, sumama ka sa akin sandali. Bakit si Presidente Jiang parang biglang galit? Itong si Miss Jiang, bakit bigla siyang parang masungit? Kung ano ang sinabi ko sa iyo kagabi, itago mo lang sa sarili mo. Ilibing mo ng malalim. Naiintindihan mo ba? Kahapon. Oh, yung asawa mo ng babae? Paano mo nasabi yan? Huwag kang mag-alala, Miss Jiang. Pangako ko. Hindi ko sasabihin kahit kanino ang tungkol dito. Ano ba ang nasa isip ng asawa mo? Sa ganda mong asawa, hindi kanya pinapahalagahan at nanloloko pa. Ang tanga naman nun? Sino ang nagsasalita sa likod ko? Natanggap na ang $1 milyong yuan. Ito na ang bayad sa overtime at komisyon mo kahapon. Sandali, sumama ka sa akin para bumili ng regalo para sa asawa ko. Huwag kang mag-alala, Miss Jiang. Kumusta, MS Jiang? Handa na ba ang mga bagay na hiningi ko? Oo, MS Jiang. Handa na ang Reg Along gusto mo. Mga relo na nagkakahalaga ng mahigit $1 milyong. Bumili siya ng 12 ng mga iyon at mga mamahaling sasakyan. Ang Miss Jiang na ito ay talagang mabuti sa kanyang asawa. Tingnan natin doon. Si Gusto mong bumili ng kwintas? gusto kong bumili ng kwintas para sa asawa ko. Matagal ko na siyang hindi nakita. Naisip kong bigyan siya ng regalo. Dapat masaya siya. Ikaw. May asawa ka na. Pero hindi ako magaling pumili ng kwintas para sa babae. Miss Jiang, pwede mo ba akong tulungang pumili? Ang kwintas na perlas na ito ay medyo maganda. Simple at elegante, simple at may lasa. Gusto ito ng karamihan sa mga babae. Sa tingin ko rin. Mawalang galang na. Pakibalot ito. Card, pakiusap. Sige. Salamat. Ang kwintas na ito ay nagkakahalaga ng $700,000. Ang perang nakuha ni Jiang Chen, ginastos niya ang karamihan nito sa isang idlap para lang bilhan ang kanyang asawa ng regalo. Ang kanyang asawa ay may napakabuting asawa. Tiyak na napakasaya niya. Presidente Jiang, nilagay ko na ang mga gamit sa kotse. Mukha ba akong maayos? Walang problema. Parang anghel. Pasensya na. Kailangan kitang iwan muna dito. Mauna na ako. Maraming salamat sa araw na ito. Ingat, Presidente Jiang.
Sinabi ng asawa kong Barat na darating siya dito mga alas 8. Malapit na ang oras. 2,006. Tama. Ito na. Pero hindi ba ako nagbigay sa kanya ng black card? Bakit siya nakatira pa sa lugar na ganito? Hoy, mawalang galang, sino ang hinahanap mo sa bahay ko? Bahay mo. Sabi mo ito ang bahay mo. Oh. Hindi ko inakala na pagkatapos ng isang taon sa ibang bansa, si Jiang Chen pala ay nakatira kasama ng ibang babae. Nakakadiri. Oy, paano naging baluktot ulit ang numero ng bahay na ito? Kian? Ikaw pala? Chen, nagdala ako ng pagkain para sa iyo. Para ipagdiwang ang pagtaas mo bilang department head. At para pasalamatan ka sa pagsagip mo sa akin ngayon. Dapat ko lang gawin. Ikaw. Sandali lang. Jiang Chen, magdiborsyo na tayo. Itong babaeng ito, noong unang beses tayong nagkita, gusto niyang magpakasal. Sabi niya babalik siya pagkatapos ng isang taon. Ngayon tapos na ang taon, at gusto niyang makipagdiborsyo. Sige, magkita tayo sa Civil Affairs Bureau bukas. Ibibigay ko sa iyo ang iyong black card noon. Chen, anong problema? Mukha kang medyo wala sa sarili. Makikipagdiborsyo ako. Talaga? Makikipagdiborsyo ka? Ano? Ibig kong sabihin, hindi ito magandang balita. Pasok. President Jiang, nasa Civil Affairs Bureau kami. Ano iyon? Ying Shui, ang chairman ng Longqian Group, biglang nag-anunsyo ng isang bangkete. Naghahanap ng partner para sa taong ito. Mabilis ang oras. Kailangan mong pumunta agad. Longqian Group. Isang partnership sa pinakamalaking grupo sa Dragon City. Kailangan kong makuha ito. Papunta na ako. Mukhang ang diborsyo ngayon ay hindi matutuloy. Pumunta sa Bangke Olenji Longqian Group. Oh, President Jiang. Sinabi nating alas 10. Nasaan siya? Nag-leave ako para pumunta dito. Inaasar ba niya ako? Hoy, Miss Chen. Jiang Chen, pumunta ka agad sa Bangke Hall NG Longqian Group. Si Longqian Group. Hindi ba iyon ang kumpanya ng aking nasasakupan? Kumpanya ni Zhang Qianlong, tama ba? Uy, Chen. Sa wakas ay tinawagan mo ako. Wala naman. Ang Longqian Group sa Longcheng iyon ang iyong kumpanya, tama ba? Gawin mo ako ng isang maliit na pabor. Chen, maaari ko na lang ibigay ang Longqian Group sa iyo ng direkta. Bakit ko gugustuhin ang Longqian Group mo? Retirado na ako, dapat mag-enjoy na lang ako sa pagreretiro. Eto ang bagay, gusto kong kunin mo ang kasosyo ng Longqian Group sa pagpirma. At baguhin ito kay Jiang Yinshueng ang Jiang Group. Walang problema. Kahit ano sabihin mo, amo. Sige, iyon lang. Wait. Ano ginagawa mo? Akala mo makakapasok ka rito? Umalis ka rito. Eksakto. Ano ba ang pagpapanggap mo sa pintuan? At naglakas loob kang magpanggap na kilala mo ang chairman ng Longqian Group? Peking tao. Tagapamahalawang. Oh, akala ko importante. Ito lang ang maliit na security guard ng Jiang Group. Haha, akala mo bagay ka rito? Umalis ka na, ngayon. Kung hindi, babaliin namin ang mga binti mo. Ano ang nangyayari? Si Jiang Chen ang pinuno ng business department ng ating Jiang Group. Bakit hindi siya pwedeng narito? Uy, siyempre, pwede siyang pumasok. Pasok muna tayo.
Xiao, anong nangyari? President Jiang, ang Longqian Group at ang Pamilya Xiao ay nagkasundo sa isang partnership. Ngayon, ang Longqian Group at ang Pamilya Xiao ay naghahanap sa buong Long City ng isang project head. Itong si Xiao Yunfei ay ayaw makipagtulungan sa ating Jiang Group. Ano? Narinig ko si Xiao Yunfei, ang panganay ng pamilya Xiao, ay hinahabol si Jiang Yingxi sa loob ng 2 taon. Palagi siyang tumatanggi. Sa huli, nag-asawa siya ng biglaan. Kaya pala si Mr. Xiao ay hinahawakan ng cooperation at hindi ibibigay sa kanya. Ang ganitong bagay, sinong lalaki ang makakatanggap? Eksakto. Xiao Yunfei, ito ay pribadong bagay sa pagitan natin. Pribadong bagay eh. Sinasabi ko sa iyo ng diretsyo, Jiang Yingxue, ngayong taon, ang listahan ng cooperation ng Longqian Group ay hindi isasama ang Jiang Group. Maliban kung maging babae kita. Kung hindi, Wala kang hiya. ako, walang hiya. Tama. Sa loob ng 2 taon hinabol kita sa buong bansa. Nagpunta pa ako sa ibang bansa. Binigyan mo ba ako ng kahit isang mabait na tingin? Ngayon alam mo na ang pakiramdam ng hindi pinapansin, ang pakiramdam ng itinatabon. Xiao Yunfei, ang bahagi ng Longqian Group, kung hindi mo ito ilalaan sa Jiang Group, mahigit $1 bilyong na pondo, saan mo ito kukunin? Huwag mong alalahanin kung paano ko kukunin. Yang Yingxue. Isa lang ang nasa isip ko ngayon. Sirain ang Jiang Group mo at pilitin kang magmakaawa sa akin. Ikaw na naman pare. Sino ba ang tingin mo sa sarili mo? Bro, wag kang padalos-dalos. Tama si Jiang Yingxue. Ang bakante sa Longqian Group, kahit ang pamilya Xiao ay hindi kaya. Pera lang ang magagawa nating solusyon. Hindi worth it na mawalan ng maraming pera dahil lang sa galit. Fei, huwag kang makialam dito. Ngayon, sisirain ko ang pamilya Jiang. Yung lalaki sa tabi ni Jiang Yingzhu. Sino siya? Naglakas loob na sampailan si Master Xiao. Alam ng lahat yan. Sa 4 na pangunahing pamilya sa Longcheng, ang pamilya Xiao ay mataas ang ranggo. Ang lalaking ito ay naglakas loob na galitin si Master Xiao. Siguradong patay na siya. Narinig mo ba yon? Ikaw, walang kwentang security guard? Kung gusto ko, itatapon kita sa dagat para maging pagkain ng isda. Isa ka lang walang kwentang security guard. Magkano ba ang kinikita mo sa isang buwan? Bakit mo ipapahamak ang buhay mo para dyan, ha? Umalis ka na ngayon. Master Xiao, di ba? Bitawan mo ako. Sino ka ba sa tingin mo? Gusto mo akong awayin? Ayos ka lang ba? Okay ka lang? Hayop ka. Naglakas loob kang hiyain ako sa harap ng maraming tao. Kung hindi kita papatayin ngayong araw. Ako si Xiao Yunfei, hindi na lalaki. Mga guwardiya. Amo, ano po ang gutos? Patayin niyang mapahamak na security guard. Oo, Patay na yan. Lahat ng bodyguard ni Xiao ay dating mga special forces. Babalikin nila siya agad. Xiao Yunfei, sigurado ka bang gusto mong magdulot ng gulo sa banquet ng Longqian Group? Hindi ka ba natatakot na panagutin ka ni Chairman Zhang? huwag mong subukang gamitin si Chairman Zhang para takutin ako. Ang banquet hall na ito ay ibinigay ng aking pamilya Xiao. Sa teritoryo ko, kung gusto kong pumatay ng security guard, kailangan ko bang mag-alala kay Chairman Zhang? Huwag kang mag-alala. Kaya ko itong mga to. Jiang Chen, alam kong matapang ka, pero ang mga to lahat ay dating special forces. Hindi mo sila matatalo. Ano ang pinagbubulungan ninyo? Teka, Xiao Yunfei, ano ang gusto mo para pakawalan ang Jiang Group at si Jiang Chen? CEO Jiang, sobra kang nag-aalala tungkol sa munting security guard na ito. Pakawalan siya? Managinip ka. Tiyak na papatayin ko yung mapahamak na guard. Sinabi ko na, kahit si Jesus ay hindi siya kayang iligtas. Xiao Yunfei, sabihin mo na lang ang iyong mga kondisyon. Ngayon, alam mo nang magmakaawa sa akin? Sige, Jiang Yingxue, kung papayag kang maging babae ko, at pagkatapos ipaluhod mo ang guard na ito, at dilaan ang sapatos ko, pakakawalan na kita. Xiao Yunfei, huwag kang lumampas. Ang mga kondisyong ito na iyong iminungkahi, wala akong sasang-ayunan kahit isa. Hindi na kailangang magmakaawa sa kanya. Ako na ang bahala sa mga taong ito. Mag-ingat ka kapag nagsimula ang laban. Inutusan ako ni Chairman Zhang na alagaan si Jiang Yingxue. Kailan pa naging sangkot ang dalawang ito? Jiang Yingxue, binigyan kita ng pagkakataon. Sige na, Tigil! muli? Sino ka ba sa tingin mo? Huwag mong ibunyag ang pagkakakilanlan ko. Sino ka? Nag-aarte ka ba?
Huwag mo siyang pansinin. Habulin siya. Kasama ako ni Chairman Jiang. Gusto kong makita kung sino ang mangahas na kumilos. Kahit sino ay pwedeng pumasok at magpanggap na galing kay Chairman Jiang. Paanong naging katawa-tawa ka? Oy, Chairman Jiang, bilisan mo. Tinatarget ang hari ng sundalo. sinong bulag? Pupunta ako agad. Hindi masama ang acting. Akala ng mga tao, nakilala mo talaga si Chairman Jiang. Bobo mong security guard. Saan mo nahanap ang aktor na yan? Medyo professional ang acting. Akto ba itong inupahan mo? Hindi siya aktor. At kilala talaga niya si Zhang Qianlong. Ikaw, bobo mong security guard. Addict ka sa pag-arte, ha? Tahimik. Ito ang token ni Chairman Jiang. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na gumalaw. Ano ang kalagayan ng kaibigan mo? Totoo ba ang token na yan? Kunin mo muna ang kaibigan mo at umalis. At ako na ang hahawak kay Xiao Yunfei. Miss Jiang, magtiwala ka sa akin. Hindi ako masasaktan ng mga taong ito. At totoo ang token niya. May hawak na sirang token. Ano ang pinapanggap mo? Kalawangin, talagang peke. Dahil may token, tingnan mo kung gaano ka-proud. Sino ba si Chairman Jiang? Isa siya sa 4 na dakilang pamilya ng Dragon City. Kahit sila ay kailangang lumuhod sa harap niya. Kilala mo siya? Sinusubukan kong manakit ng tao, pero laging may pumapakialam. Walang katapusan. Walang pwedeng pumigil sa akin ngayon. Isama mo itong lalaki at awayin ninyo siya. Sino ang may tapang na humawak sa kuya ko? Si Jiang Chen ang kuya ni Zhang Qianlong. Chairman Jiang, ang lalaking ito ay si Xiao Yunfei. Hindi lang niya sinira ang token ng Qianlong, ginawa rin niyang. Ito ang chairman ng Qianlong Group, si Zhang Qianlong. Ang lakas ng presensya. Kuya? Okay ka lang ba? May nasaktan ka ba? Sino ang may tapang na paligiran ka? Gusto ba niyang mamatay? Baka naman itong munting security guard ay talagang isang malaking tao? Hindi ako ang kuya mo. Hindi kita kilala. Mali ang tao mo. Huwag mong ibunyag ang pagkatao ko. Ikaw ang nanakit sa kuya ko? Chairman Zhang, hindi naman itong security guard ang kuya mo, di ba? Hindi siya ang kuya ko. Ikaw ba? Hindi ka man lang karapat-dapat. Ikaw ang sumira ng token na ito. Chairman Jiang, hindi ko talaga alam na tao mo siya. Pakiusap, pagbigyan mo ako ngayon. Nakikiusap ako sa'yo. Pumunta ka sa impyerno. Naglakas loob kang manggulo sa mga tao ko? Director Jiang, hindi ko talaga napansin na ito ay iyong token. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Bigyan ka ng pagkakataon? Sino ba ang akala mo? At lakas ng loob mong humingi ng isa pang pagkakataon? Lakas ng loob mong guluhin ang mga tao ko? Papatayin kita? Itong si Qianlong. Ilang taon na ang lumipas. Mainit pa rin ang ulo. Director Jiang, nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Nagkamali ka. Anong kinalaman ko doon? Ha? Lakas ng loob mong galawin ang mga tao ko? Mga guwardiya, saktan ninyo siya. Patayin ninyo siya sa pambubugbog. Aray pakiusap, patawarin mo ako, Director Zhang. Tigil. Tagapangulong Zhang, salamat sa pagtulong mo sa amin. Hindi na kailangang magpasalamat. Kuya, kontento ka na ba? Kung hindi ka kontento, kukunin ko itong bulag na tanga at itatapon ko siya sa dagat. Maaari bang itong maliit na security guard ay talagang kuya ni Zhang Qianlong? Imposible. Sinabi ko sa iyo, hindi ako ang kuya mo na pagkamalan mo ako sa ibang tao. Tagapangulong Zhang, sabi ni Jiang Chen, hindi ka niya kilala, baka dapat kang tumingin muli kung sakaling talagang mali ang tao. Ay, hindi siya, talaga. Kamukha lang niya. Hindi siya kuya ko. Hindi. Hindi. Ano kayang ginagawa ng dalawang to? Director Zhang, hindi ba sinabi mo na yung buwisit na gwardiya ay kuya mo? Ngayon hindi na siya?
Ang tapang mo tawagin siya ng ganyan, mga guwardiya. Itapon niyo siya. Director Zhang, mali ako. Alam kong mali ako. Director Zhang, pasensya na. Director Zhang, pasensya na. Tagapangulong Zhang, pakiusap, kumalma ka. Tingnan mo, ang hari ng sundalo ay lalong inaalagaan si Jiang Yingxue. Malamang gusto siya. Huwag tayong mag-iwan ng ganitong marahas na impresyon. Tama ka. Sige, hindi ko siya itatapon sa dagat. Itapon niyo na lang siya. Pumunta ka ngayon para sa kooperasyon sa Qianlong Group, di ba? Ah, ganun ba? Mula ngayon, ikaw na ang aming grupo ay nangungunang kasosyo. Ito. Angkop ba ito? Anong hindi angkop? Si Tagapangulong Zhang ang nagtalaga nito. Tara, pirmahan na natin ang kontrata. Si. Bilisan mo. Ano gagawin natin, pare? Nasaktan natin ang kuya ni Tagapangulong Zhang at nawala ang aming pagiging kasosyo. Anong pagmamadali? Hindi mo ba narinig sinabi ni Director Zhang na nagkamali siya ng tao? Yung buwisit na guwardiya at si Jiang Yingxue. Hindi ko sila pakakawalan. Tara na. Jiang Chen. Hindi ka lang isang security guard, di ba? Tama, tinawag ka pa ni Chairman Zhang na kuya. At ibinigay din niya ang partnership sa Jiang Group. Lahat ito ay ibinigay bilang respeto sa iyo. Hindi ka pwedeng isang security guard lang. Hindi ba sinabi ni Chairman Zhang iyon na pagkamalan niya ako? Security guard lang ako. Baka kamukha ko lang ang kanyang kuya. Kaya siya pumanig para sa atin. Si. Anyway, ngayon, ipinagtanggol mo ako sa harap ng napakaraming tao at pinadali mo pa ang pakikipagtulungan. Ikaw ang pinakamalaking ambag. Bibigyan kita ng bonus at bakasyon. Simula ngayon, pwede ka nang magpahinga. Kung sana ang asawa ko ay ganoon katuwiran na lalaki. Salamat, President Jiang. May nangyari kaninang umaga na nagpaantala ng diborsyo. Siguradong gagawin ko ito ngayong hapon. Bumalik muna tayo sa kumpanya. Pagkatapos, lalabas ako mag-isa. Opo, President Jiang. Diborsyo, kung ganoon. Sige na. Kung tutuusin, ang kasal na ito ay parang hindi nangyari. Hoy, Kuya, matagal na tayong hindi nagkita. Ngayon sa resort, magkita tayo. Marami akong dapat i-report sa'yo. si. Hindi na kailangang sunduin ako. Pupunta ako doon mag-isa. Si. Yang Yingxue. Nakuha na kita, ha? Xiao Yunfei. Anong ginagawa mo dito? Sinundan kita hanggang dito. Ngayon mag-isa ka lang. Wala rin ang putang security guard na iyon. Tingnan natin kung paano ka tatakas. Nakuha kita, di ba? Xiao Yunfei. Bitawan mo. Yang Chen. Ikaw na naman, mabahong seguridad. Mag-isa ka lang, at ang yabang mo pa? Noong nakaraan, may sumusunod sa'yo. Akala mo ba malaking tao ka? Maniwala ka o hindi, pupindot lang ako ng daliri. At mawawala ka mula sa mundo. Sige, tingnan natin kung paano mo ako mawawala sa mundong ito. Pero bago iyon, mauuna akong asikasuhin ikaw, basurang ito. Kunin siya. Yang Chen, wala kang iba kundi seguridad. Magkano kinikita mo sa isang buwan? Huwag mong pakialaman ang aking negosyo na nagkakahalaga ng bilyon. Ngayon, bilisan mo at umalis ka na pabalik sa security booth mo at maglaro sa iyong telepono at pakakawalan na lang kita. Tumahimik ka. Jiang Chen, mag-ingat ka. Huwag kang pumatay ng sinuman. Ang pamilyang Xiao ay napaka-impluwensya sa lungsod ng Dragon. Tara na. Tigil! Sino ang nagsabing pwede kang umalis? Hintayin mo.
Tawagin ang haring sundalo na si Su Wei. Ngayon na, agad. Bata, patay ka na. Si Sui, ang haring ang mandirigma. Kavili-vili. Si Suwei, ang hari ng mandirigma. Siya ang espesyal na puwersang hari na pinalaki ng pamilyang Shao. Napakalakas niya. Binata, ano ang mga utos mo? Itong mapahamak na security guard, ibagsak mo siya para sa akin. Paluhudin siya at dilaan ang sapatos ko. Jiang Chen, kailangan mong umalis ngayon. Talagang malakas ang lalaking ito. Hindi mo siya katapat. Ginoong Jiang. Kung aalis ako, ano ang gagawin mo? Talaga bang hahayaan mong itong si Xiao Yunfei na kunin ka? Hindi ko magagawa iyon. Bodyguard ka lang. Protektahan mo lang ang kaligtasan ko. Hindi na kailangan mong isapanganib ang iyong buhay. Umalis ka na. Hindi totoo yan. Ang lalaking ito ay hindi sapat para patayin ako. Sa mundong ito, walang sino man ang maaaring kumuha ng aking buhay. Bata, sinabi kong umalis ka, pero hindi ka umalis. Pinilit mong manatili at patayin ang iyong sarili, ha? Nakikita ko. Na nakapag-militar ka rin. Ako ay mula sa Dragon Fang na unit ng espesyal na puwersa. Huwag mong sabihin na inaapi kita. Maaari ka pa ring umalis ngayon. Ah, Unit ng Dragon Fang. Kahanga-hanga. Pero hindi ka mukhang malakas. matalas ang dila. Bata, ikaw at ako ang lalaban. Imposible. Wala kang ideya. Ang pagkakaiba ng Dragon Fang at iba pang unit. Parang langit at lupa. Pero bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Luhod ka ngayon at dilaan ang sapatos ng ating binata at ililigtas ko ang iyong buhay. Ah, Hindi na kailangan. Sinabi ko sa iyo. Hindi ka sapat. bata, binigyan kita ng pagkakataon at hindi mo ito pinahalagahan. Mag-ingat ka. Jiang Yingxue, dapat kang mag-alala. Alalahanin mo ang sarili mo. Si Su Wei ang pinakamahusay sa mga espesyal na puwersa. Sa isang suntok, maaaring mabali ang leeg mo. Hindi. Naiwasan ito ni Jiang Chen. Talagang naiwasan niya ang galaw ni Su Wei. Ang Dragon Fist ng Dragon Fang unit. Pero kulang ito sa flexibility at lakas. Malamang madalas kang umidlip sa klase. Paano niya alam ang Dragon Fist, ang ubos lakas na galaw ng Dragon Fang? At kaya niyang ituro ang mga kahinaan ng aking technique sa fists. Sino ba talaga siya? Mahina ang ibabang bahagi ng katawan mo, malinaw na senyales ng kidney deficiency, tiyak na nadidismaya ang iyong partner sa kama. Walang kwenta ang sinasabi mo. Tingnan mo ang Dragon Fang unit ng China na pinakamalakas na patay na galaw. Ha? Jiang Chen, umiwas. Hindi kayang iwasan ng masamang security guard iyan. Minsan kong nakita ng sarili kong mga mata ang sipa ni Su Wei na pumutol ng bakal na bar. Kahit isang profesional na sanda fighter ay malubhang masasaktan ng isang sipa o mapapatay. Jiang Chen, huwag mong pilitin ang sarili mo para protektahan ako. Huwag mong sobrahan. Ikaw, walang kwentang security guard. Mas mag-isip ka ng mabuti kung saan ka ililibing kapag namatay ka. Si Su Wei ay isang espesyal na sundalo na nasa ranggo sa Ace Soldier List sa numero 5. Isang sipa, dudurugin ang mga organo mo. Ikaw, munting security guard, mabubugbog ka hanggang sa maging pulp. Ang buhay ay napakalungkot tulad ng niebe. Bata, huwag kang masyadong mayabang. Ang seleksyon para sa Ace Soldier ganito na ba ito? Kahit na isang tao na may ganyang pangunahing kakayahan na hindi matibay makapapasok ba sa top 5 ng Ace Soldier list? Ang mga galaw mo ay mabagal, sayang. Maling ang gulo, sayang. Kulang sa lakas. Sayang, sayang, sayang. Bumalik ka at magsanay pa ng ilang taon. Nilalait mo ang mga Ace Soldiers. Tumayo ka, walang kwenta. Patayin ang security guard na ito. Tumayo ka. Batang Ginoo, ang taong ito ay isang dalubhasa. Hindi ko siya kayang talunin. Alam niya lahat ng mga patay kong galaw. Pinaglalaruan lang niya ako. Kung seryosohin niya, mapapatay ako sa 3 galaw. Natatakot ako. Hindi kita matutulungan dito. Pasensya na. Batang Ginoo. Hindi man lang siya matalo ng nangungunang sundalo, itong mapahamak na gwardiya. Bobo na gwardiya.
Hintayin mo lang. Binibining Jiang. Bakit mo ako ganyan tinitingnan? Jiang Chen, ano ba talaga ang pagkakakilanlan mo? Kaya mong talunin si Dragon Fang, ang nangungunang sundalo ng espesyal na puwersa. Sa ganyang lakas, dito ka lang isang guwardiya. Well, ang mga guwardiya normal lang na may kakayahan, di ba? Ang trabaho ko ay protektahan ang kaligtasan ng aking amo, tama ba? Nasugatan ang paa mo. Hayaan mo akong dalhin ka muna sa ospital. Ikaw na iiba ang usapan. Po? Amo? Amo. Mi? Ginang? Anong ginang? Huwag magsalita ng kabulastugan. Dadalhin ko si Binibining Jiang para pagamutin ang sugat niya. Mag-usap tayo mamaya. Oy, Binibining Jiang. Hindi ba dapat tawagin siya ng amo na asawa niya? Ang dokumento ay malinaw na nagpapakita siya ang asawa ng amo. Kwat. Ang kwat. Anong ginagawa mo? Nilalagyan na kita ng gamot. Pero hindi mo pwedeng kapag nasugatan ako, apihin ako. Ang tagal na. Hindi mo pa ba ako kilala ngayon? Magino ako. Magtiwala ka sa akin. Wow, kailangan mong makita ang katawan ni Presidente Jiang. Mabibigla ka. Hindi ka panipaniwala. Tingnan mo, yung mahahabang binti. Ang mga binting ito, sulit na sa isang taong kasayahan. Ah, Jiang Chen. Ano bang iniisip mo? Ano ang tinitingnan mo? Lagyan mo na lang ng gamot. Ah, sige, okay. Baka mangilo ng kaunti. Tiisin mo. Hindi ko inaasahan na siya ay napakamapag-alaga. Napaka-gentle sa mga babae. Gwapo at malakas. Kayang protektahan ako. Mas mabuti kaysa sa mandarayang asawa ko. Naku, Jiang Yingsue. Ano bang iniisip mo? Presidente Jiang, tapos na. Okay ka lang ba? Ginoo, gusto mo akong makita? Galit ka ba kay Jiang Chen? Galit na galit ako kay Jiang Chen. Kung hindi dahil sa kanya, paano ako nawalan ng trabaho? Ngayon, wala na akong bahay. Dahil galit ka sa kanya, pareho tayo ng kalagayan. Si Jiang Chen ay paulit-ulit na sumira sa aking mga plano. Gagawin kong impyerno ang kanyang buhay at hindi siya makakamatay. Anong ibig mong sabihin? Magtatrabaho tayo ng hiwalay. Wala ka bang mga kakilala sa kalye? Kumuha ka ng tao na maglalagay ng sako sa kanyang ulo, bugbugin siya hanggang mamatay o lumpuhin, wala akong pakialam. Ang aming pamilya Xiao ang mananagot. Para sa akin, ako na ang bahala kay Jiang Yingsue, ang babaeng iyon. Dahil hindi ko siya maaaring makuha, sisirain ko siya. Naunawaan ko, Ginoo. Tagay? Si President Jiang ay talagang mabuting tao. Siya mismo ay nagpahinga, at binigyan din ako ng day off. Kung ang napangasawa ko lang ay siya, iyon ay maganda. Kuya Chen, galing. Hindi ko alam na mayroon kang napakagaling na kakayahan. Kaya naman ikaw ang bodyguard ni President Jiang. Kuya Chen, si President Jiang ay ginawa kang personal niyang bodyguard. Sa inyong dalawa, baka may nangyari? Ano bang iniisip mo? Si President Jiang at ako ay puro profesional lang. Pero palagi kong nararamdaman. Mukhang may gusto sa'yo si President Jiang. Ano bang sinasabi mo? Si President Jiang ay isang malaking CEO. Paano siya magkakagusto sa isang tulad ko, isang simpleng security guard? Ito si Kuya Guang, ang pinakamataas na pinuno sa lungsod ng Dragon. Jiang Chen, tapos ka na. Hindi ba ito ang pinakamalaki sa Dragon City na pinuno ng Underworld? Guang, ano ang ginagawa niya rito? Shh! Bawasan mo ang boses mo. Matitigas ang mga ito. Narinig ko na kung titingnan mo lang sila sa kalye, sasaktan ka nila. Ganoon ba kabrutal? Chen, paparating na sila. Umalis na ba tayo? Para sa akin sila nandito. Ayos lang. Kumain lang kayo at uminom. Huwag kayong mag-alala. Po?
Hindi ko alam. Ano ang gusto mo kay Jiang Chen? So ikaw si Jiang Chen? Ako si Jiang Chen. Ang tapang mo naman ha. Gusto kang makausap ni Guang. Maghanap tayo ng ibang lugar para makapag-usap. Bakit hindi tayo makapag-usap dito? Ikaw, na maliit na bastos? Kung gusto mo talagang ang lugar na ito ay maging isang pagdanak ng dugo, ako, Liu Wei Guang, ay okay lang sa akin. Tama ka. Hindi ko pwedeng sirain ang reputasyon ng pinuno dito. Tara na. Tama nga. Mag-order pa ng 50 pirasong ihaw. Babalik ako para ubusin ang mga ito. Amo, bigyan mo si Chen ng 50 tuhog. Ganyan talaga si Chen. Hindi man lang natatakot sa malaking siga na iyon. Naaresto na ang kaibigan mo. Tatawag ba tayo ng pulis? Tatawag ba Ayos tayo lang, ng pulis? Amo. Ang kapatid ko ay magaling na manlalaban. Ang kapatid ko ay magaling na manlalaban. Para sa kanya, ang mga taong ito, madali lang. Makinig ka lang sa kanya. Bigyan mo siya ng 50 tuhog. Sinabi ni Chen na babalik siya para kumain. Tiyak na babalik siya. Mabuting tao. Kung gayon. Kung talagang babalik ang kaibigan mong iyon, ang mga tuhog na ito, ako na ang bahala. Oo nga, sawa na ako sa Guangge na iyan ang aapi sa lahat. Sobra na, kung kaya siyang ibagsak ng kapatid mo. Ang pagkain ngayon, ako na ang bahala. Ngayon, libre ko na. Salamat, Amo. Walang anuman. Chen, kailangan kang bumalik ng ligtas. Mukhang handa kang dumating. Nakabihis kayo, parang mga payaso. Parang mga ladybug. Ano ang gusto mo? Bata, huwag kang masyadong mayabang. Sinabi sa akin ni tagapamahalawang. Alam kong marunong ka ng kung fu. Ngunit ang mga kapatid ko, hindi rin basta-basta. Hindi ako makapaniwala. Ang dami namin at isa ka lang. Akala mo kaya mo pa ring magpakatigas? Tama ka. Isang tao, kaya mong kalabanin. Pero kaming lahat, hindi ako makapaniwala. Kaya mo kaming lahat talunin? Hindi para magmayabang pero hindi ako pumipili ng sinuman. Sinasabi ko lahat ng nandito. Mga basura. Amo! Ang yabang ng batang ito! Kunin siya. Patayin siya. Huwag kang lalapit. Huwag kang pumunta. Bata, papatayin kita ngayon. Kuya Guang. Mga gangster. Kayo. Atensyon. Push-ups, 10 minuto. Guang. Gangsta. Alam mo ba? Sa mundo, babayaran mo rin yan balang araw. Nakatingin ang langit. Alam mo kung bakit ngayon ay nagkita tayo? Dahil ang langit ay nagpadala sa akin upang parusahan ka. Magsalita ka. Paano mo gustong parusahan ka? Hindi, binata. Chen. Mr. Chen, mali ako. Piafi. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sino ang tinatawag mong lolo? Kung patuloy kang magsasalita ng kalokohan, puputulin ko ang dila mo, maniwala ka o hindi. Chen. Bulag ako, hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Ako, pumunta ako sa banyo para maghanap ng ilaw. Narito ako para humingi ng kamatayan. Ikaw ay isang mapagbigay na tao. Pakiusap, pakawalan mo ako. Mula ngayon, kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Dadaanan ko ang apoy at tubig para sa iyo ng walang pag-aatubili. Mula ngayon, kung makita kita, siguradong iiba ako ng daan. Ang master na ito ay talagang kahanga-hanga. Ang mga elite ng aking Black Dragon Society ay niloko na parang mga tanga, madaling natalo, nakakatakot. Ang bagay na ito ay hindi maaaring ayusin ng ganoon kadali. Presidente Jiang Mei mali. Inaatake tayo ng pamilya Xiao. Ilang proyektong kasalukuyan ay lahat na terminate. Ang capital chain natin ay lubusang naputol. Ano? Jiang Yingsu, tingnan mo ang ginawa mo. Jiang Group ay napunta sa ganito dahil sa'yo. Paano kami, mga shareholder? Dapat sumuporta sa'yo? Tama, Jiang Yingxue. Dahil ikaw ay naka-offend sa panganay na anak ng pamilya Xiao. Kaya ang grupo natin ay nasa krisis na ito ngayon. Masyado kang makasarili. Lahat kami sumunod sa iyo, pero hindi para makita kang ihila pababa ang lahat ng ganito. Kayo. Lahat kayo. Jiang Yingxue. Kung hindi mo kaya sa loob ng 3 araw, lutasin ang blockade ng pamilya Xiao, kami ay mag-aatras ng aming investment mula sa Jiang Group.
Jiang Group ay maaring maghintay na lang sa bankruptcy liquidation. Tama. Tama? Tama. Ano gagawin natin, Ying Xue? Kung hindi tayo makahanap ng bagong investment, natatakot ako na ang buong Jiang Group ay mag-bankrupt. Xiao Yunfei, para makuha ako, gagawin niya ang lahat. Ako ba ay dapat sumuko? Sino ang makakatulong sa akin? Kumusta? Ying Xue, naalala mo ako? So Ziyun, narinig ko ang iyong Jiang Group ay inaatake ng Xiao Group. Ang Ziyun Group namin ay laging karibal ng Xiao Group. Para sa blockade na ito, pwede akong mamuhunan para bumili ng bahagi ng shares ng Jiang Group at tulungan kang malampasan ito. Talaga? Maraming salamat, Miss Su. Walang anuman. Presidente Jiang, kung may oras ka, pwede kang pumunta sa Shuayan Huating, Room 888, at makakapag-usap tayo tungkol dito ng detalyado. Hemp. Ginoong Xiao. Natatakot ako na si Jiang Ying Xue, ang putang iyon, at hindi malalaman na ako ang iyong babae. Kung tutuusin, ang Ziyun Group at ang pamilya Xiao ay palaging nag-aaway. Naisip ni Ginoong Xiao ang planong ito. Talagang napakatalino. Hindi nakakapagtaka na ikaw ay ang lalaking pinili ko. Zion, Hmm? ang gusto kong matulog na kasama ay talagang ibang babae. Hindi ka ba nagseselos? Minamaliit pa rin ni Ginoong Xiao ako, si Suzy yun. Alam ko, kung ano ang gusto mo ngayon ay wala kundi ang pagsuko ni Jiang Ying Xue. Isang babaeng tulad niya, paglaruan ng ilang araw, magsasawa ka sa kalaunan. Tanging isang tulad ko, isang mabait na asawa, ang babae na pinakamamahal ni Ginoong Xiao. Tama ang pagkakakilala ko sa iyo. Ziyun, halika rito. Hahalikan kita. Miss Su, ang panauhin para sa inyong nakabook na pribadong silid ay dumating na. Zion, Mm. ito ang pinakabagong droga. Pupunuin nito ang putang Jiang Ying Xue ng ligaya. Ying Xue, subukan mo ito. Ito ang pinakamagandang produkto mula sa Shuayan Huating. Ito ay magpapabago ng isip mo. Pangako, ito. Hindi talaga ako umiinom ng marami. Kalimutan mo na. Pero ngayon ito ay tungkol sa isang kolaborasyon. Dapat kong bigyan si Suzy ng respeto. Hindi ako umiinom ng marami. Malamang hindi ko rin naman malasahan ang pagkakaiba. Zizion, hindi ba tayo pag-usapan ang pamumuhunan? Mag-aalok ako ng 10%. Anong pinaiinom mo sa akin? Ying Xue, tingnan mo, napakaganda mo. Nakarating ka rito sa pagpapakalat, diba? Hayaan ang binata na magkaroon ng isang gabi. Bukod dito, hindi ka naman talaga birhen pa. Iyon si Xiao Yunfei, yang bastardo. Nakipagtulungan siya kay Suzyun para isuplong ako. Nag-alok ako ng paraan para makaalis. Pero hindi mo tinanggap. Pinilit mo ako? Hindi ka ba walang kwentang puta? Anong marangal sa iyo? Jiang Chen, iligtas mo ako. Oy, Yang Chen, tulong. ano? Iniisip mo pa ba yung demonyong guwardiya? Hindi ako naniniwala kakayanin niyang tumubo ng pakpak at lumipad dito. Hoy, Kuya Chen. Pakawalan mo ako. Babae, sa wakas, nasa kamay ko na kayo. Ngayon, magtuturo ako sa iyo ng isang magandang leksyon. Hahaha. Pagkatapos na mabusog ang binata kay Jiang Ying Xue, iniisip ko kung may natitira pa bang enerhiya. Naghihintay pa rin ako, alam mo. Huwag kang mag-alala. Maglilibang muna ako sa babaeng ito na mabait. Tiyak na mag-iiwan ako ng para sa iyo, aking munting sinta. Heya,
Buwisit. Here. Sa ganitong pagkakataon, gusto mo pa ring lumaban? Good. Gusto ko ang pakiramdam ng pagtutol dahil iyon ang nagpapasaya. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Xiao Yunfei. Naghahanap ka ng gulo. Jiang Chen, anong ginagawa mo dito, mga bantay? Ano bang ginagawa nyo? Hindi ba sinabi ko sa inyo na magbantay sa labas? Paano siya nakapasok? Yang Chen, akala mo ba hindi ako handa? Ang mga taong ito, lahat sila ay mga pinakamahuhusay na sundalo. Hulihin siya. Ngayon, ikaw naman. Lumayo ka. Anong gagawin mo? Hoy, Chen. Pasensya na. Malaki ka na. Patawarin mo na ako. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Pakiusap. Nakikiusap ako, pakawalan mo ako. Ah! Naglakas loob kang hawakan si Jiang Yingxue. Sa tingin mo ayaw mo nang mabuhay sa mundong ito. Chen, hindi na ako magkakaroon ng anumang iniisip tungkol sa kanya. Pakawalan mo na lang ako. Chen. Master Chen. Lord Chen. Pakawalan mo na lang ako. May pera ako. Bibigyan kita ng pera. Nakikiusap ako sa iyo. Chen, aray. Aray. Dahan-dahan. Magpahinga ka. Kukuha ako ng tubig. Jiang Chen, huwag kang umalis. Iligtas mo ako. Hindi, Jiang Chen. Hindi mo dapat siya samantalahin. Kahit na gusto mo si Yingxue, dapat mong kapagising siya, ipahayag ang iyong nararamdaman. Kagabi. Baka naman si Jiang Chen ang nagligtas sa akin. Kagabi, iniligtas ako ni Jiang Chen. Noong ako'y lubos na walang magawa, sinipa niya ang pinto at pumasok. Sa gabi, pwede sana siyang. Pero sa halip nagbantay siya sa labas ng pinto ko buong gabi. Jiang, gising ka na pala. May iba ka bang nararamdaman? Wala. Ayos naman ako. Jiang Chen, salamat. Kagabi, kung hindi dahil sa iyo? Trabaho ko lang yan. Sige, maghilamos ka na. Tignan ko kung ano ang nasa ref. Magluluto ako ng pagkain para sa'yo. Ang isang mabuting tao bakit may asawa na siya? At ako, may asawa rin. Sa pagitan natin, talagang imposible. Narito ang noodles. Hindi ko alam na marunong magluto si Jiang Chen. Ang galing niya. Kain na. Jiang Chen, ikaw ang magdadrive mamaya. Ihatid mo ako sa airport. Umuwi na ang pinsan kong si Euro. Sige, walang problema. Siguradong pagod ka sa biyahe. Tara na. Maghahanda ako ng welcome party para sa'yo. Sandali, minsan. Sasabihin ko sa'yo. Sa pagbabalik ko ngayon, nandito ako para makipag-compete sa'yo para sa Jiang Group. Sa totoo lang, ganyan talaga sa laban sa mana. Hahaha. Akala ko, itong pinsan na noon pa man ay nakikipagkompetensiya sa akin mula pagkabata. Sana nag-mature na pagkatapos mag-aral sa ibang bansa. Siya pa rin ang dati. Bumalik na ang pamilyar na pakiramdam. Hoy, hindi ba ito ang cheap na asawa ng pinsan ko? Pinsan, ang asawa mo. Huwag mong banggitin iyang lalaking iyan. Pinaplano kong hiwalayan siya.
Jiang Chen, tara na. Si. Mukhang, hindi alam ng pinsan ko, na itong lalaking ito ang asawa niya. Shen, nagtatrabaho ka ba bilang bodyguard ng pinsan ko? Ang gwapo mo, kahit bodyguard ka lang, sayang ang talento mo. Ang pagiging bodyguard ay ordinaryong trabaho lang. Hindi ito tungkol sa mataas o mababang estado. Siya ay laging mapagpakumbaba at may tiwala sa sarili. May kakaibang alindog siya. Kaya, Shen, may asawa ka na ba? Isang lalaking tulad mo ay dapat maraming babaeng may gusto sa'yo, di ba? Marami akong kaibigan na kakauwi lang galing abroad. Lahat sila single pa. Gusto mo bang ipakilala ko sila sa'yo? Salamat sa magandang alok, pero may asawa na ako. Ah, sayang naman. Maswerte ang asawa mo na napangasawa, ang isang lalaking tulad mo. Siguradong sobrang saya niya. Harap-harapan sa isang kagandahan tulad ko, nananatili kang walang kibo. Yingzu, nakahanap ka talaga ng kayamanan. Shen, curious pa rin ako. Anong klaseng tao? Talaga ba ikaw? Narinig ko na, maraming maluwalhating gawa mo. Ordinaryong tao lang ako. Hinahabol ang mapayapa at ordinaryong buhay. Mapagpakumbaba, gwapo, kaakit-akit, isang napakahusay na lalaki. Mula bata hanggang ngayon, hindi ko kailanman kayang makipagkumpitensya sa kapatid ko. Pero sa pagkakataong ito, hehe, bilang nakababatang kapatid, kailangan kitang tulungang subukan siya. Para kang nasa bahay mo lang. Maliligo muna ako. Sige, pinsan, sige, tuloy ka, huwag mo akong pansinin. Libre ka ba bukas? Magkita tayo. May sasabihin ako na gusto kong sabihin sa'yo ng personal. Ang interesante naman, parang isang maikling drama. Dalawang tao, magkaharap, hindi man lang magkakilala. Tinutulungan ako ng Diyos. Pinsan, pinsan. Huwag mo akong sisihin. Ang gandang pagkakataon. Hindi ko ito pwedeng palampasin. Sige, libre ako bukas. Saan tayo magkita? Sa Isle Restaurant. Alas 7 ng gabi. Magbubuk ako ng pribadong kwarto. Ikaw. Miss Jiang, bakit ikaw? Oh. Ikaw ang sinasabi kong asawa. Yung nasa ID ko ay si Jiang Qingyun. So si Jiang Qingyun ay si Jiang Euro. At pinsan ni Ying Xue. Sa totoo lang, inimbita kita ngayon para pag-usapan ang diborsyo. Para lang pag-usapan ang diborsyo. Diborsyo. Hindi ba sabi mo gusto mong magdiborsyo? Noong nakaraan, hindi natin sinasadyang na-miss ito. Pero dahil magkita tayo ngayon, kunin mo na lang ang mga papeles ng diborsyo at pirmahan mo. Kaya ang pinsan ko ay gustong makipagdiborsyo kay Jiang Chen. Ah, mahal, paumanhin. Pagkatapos kong ipadala sa iyo ang mensaheng iyon noong nakaraan, nagsimula akong magduda. Matapos ang maingat na pag-iisip, nagpa siya akong kausapin ka ng personal. Kaya, ano ang iniisip mo ngayon? Sa ngayon, gusto ko lang, subukang makilala ka muli. Siguro, maaari talaga tayong maging magkasintahan. Pasensya na, pero hindi na ito tungkol sa kung gusto mo ng diborsyo. Ako ang may gusto nito. May nahanap na akong gusto ko. Posible bang si Jiang Chen ay may gusto sa pinsan ko? May gusto ka, mahal. Sa huli, legal tayong kasal. Hindi mo pa sinubukan. Paano mo malalaman na hindi tayo bagay? Bigyan mo ako ng pagkakataon. Sige. Hayaan mong sabihin ko ito ng isa pa, wala akong interes sa'yo. Dahil ayaw mong pag-usapan ang diborsyo, ipapakipag-ugnay kita sa aking abogado. HMP, tandang lalaki. Paano niya ako tinanggihan? Tingnan mo, magdudulot ako ng gulo. HMP. Pinsan,
Nakita ko siya. Sa wakas nakita ko. Ang lalaking minsan ko lang nakita. Noong kumuha tayo ng marriage license. May ganyan ka ring asawa. Oo. Nahiya akong sabihin sa'yo dati. Isang asawang biglaan. Hindi maganda pakinggan. Hoy, hindi mo manghuhulaan kung sino siya. Siya ay ang bodyguard mo, si Jiang Chen. Ano ang sinabi mo? Nagulat din ako. Hindi ko inaasahan. Nayayain niya ako para pag-usapan ang diborsyo. Sabihin niya may mahal na siyang iba. Nang marinig ko iyon, muntik nang mabali ang puso ko. Nagmakaawa ako na huwag niya akong iwan. Buti na lang. Naantig siya sa aking taus-pusong pagsamo. Pangako niya sa akin. Naiiwan niya ang babaeng iyon para sa akin. At mamumuhay tayo ng masaya. Si Jiang Chen ang asawa ni Yuro. At handa siyang makisama sa kanya. President Jiang, hiniling mo sa akin na. Jiang Chen. Hindi ka ba interesado sa akin? Ngayong gabi, gagawin kitang akin. Gawin ng tapos na. Tingnan natin kung hindi mo pa rin makalimutan ang pinsan ko. Jiang Chen, magtimpla ako ng tsaa para sa'yo, para matikman mo ang galing ko. Umupo ka, umupo ka. Jiang Chen, ito ay isang magandang bagay na binili ko sa ibang bansa. Kunin mo, at gagana ito sa loob ng 30 segundo. Pagkatapos ng gabing ito, gusto kong makita kung paano mo mahaharap ang iyong pinsan. Iinom ako nito kasama siya. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay para pasiglahin ang mga bagay. Hehe. Jiang Chen, subukan mo. Ito ay pinakamataas na antas ng Westlake Longjing. Ininom niya ito. Bakit hindi nagbabago ang mukha niya? Nagbabago. Kulang ba ang oras? Hindi masama. Pinsan, bakit mo ininom iyon? President Jiang. Anong problema? Ang mukha mo ay sobrang pula. Jiang Chen, nahihilo ako. Ang init. Hoy, okay ka lang ba? Anong nangyayari? May problema ang tsaa na yon. Peste, paano nangyari ito? Sa huli, nakinabang pa si Jiang Yingzhu. HMPH. Pasalamatan mo ako, Jiang Yingzhu. Tinulungan kita, mabawi ang iyong mahal na asawa. Kung wala kang 1 o 2 bilyon, hindi mo ako maaalis. Nagising ba kita? Pasensya na, kagabi ako'y. Jiang Chen, gusto mo ba ako o hindi? Kung gusto mo, tayo na. Napag-usapan ko na sa asawa ko ang diborsyo. Gusto kita. At pananagutan kita. Diborsyohin ko siya. Si Yuro ay nagkaroon din ng biglaang kasal kay Jiang Chen. Ang sinabi ko noon marahil ay dahil nakita niya na gusto ko si Jiang Chen. Sinabi niya iyon para lang ako'y inisin. Hindi ko iyon pinansin noon. Hindi ko inaasahan na sadyang maglalagay ng gamot sa tsaa. Baka magpadala ako ng mensahe kay Jiang Yuro. Ang pagkikita ngayon sa sitwasyong ito ay masyadong awkward. Mag-ayos tayo ng oras upang magkita para pirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Boss, nandito na kami. Sigurado ka ba dito? Hiwalayan siya ng ganun-ganun lang? Para sa ikabubuti. Boss, ito ang marriage certificate mo. Tingnan mo ng isang beses. Paano kung may misunderstanding? Paano magkakaroon?
Ang asawa ko, Ang impormasyong nahanap ko dati. Malinaw na ipinakita. si Ying Shue talaga, si Ying Shue palagi. Jiang Yingxue, si Jiang Chen ngayon ay nasa kamay ko. Kung gusto mong mabuhay siya, pagkatapos, agad, pumunta sa kanlurang bahagi sa ilalim ng overpass. Xiao Yunfei. Ano pa ang gusto mo? Nasaan si Jiang Chen? Yingxue, ang mga magulang mo, iyon ay, ang aking mga biyenan. Labis silang nag-aalala sa iyo. Hiniling nila sa akin, na iuwi ka. Paano kung hindi ako sumama sa iyo? Yingxue ngayon, tayo ay nabubuhay sa isang lipunang pinamamahalaan ng batas. Hindi kita pipilitin. Ang mga bagay na pinilit mo akong gawin, kaunti ba iyon? Jiang Yingxue, ang aking pamilyang Xiao sa Longcheng ay ang batas. Maaari akong magtipon isang kumpanya ng mga piling sundalo. Ang maliit na security guard mo. Xiao Yunfei. Ano ba talaga ang gusto mo? Siya ang aking personal na bodyguard. Siya ang responsable para sa aking kaligtasan. Ang bagay sa pagitan nating dalawa mangyaring huwag isangkot ang iba, okay? Ang bagay sa pagitan natin. Kailangan kong makamit ang aking layunin, kahit na kailangan kong gumamit ng anumang paraan. Xiao Yunfei. Guro. Hindi kailangang maging ganyan kalayo. Kung tutuusin, tayo ay magiging magkasama habang buhay. Umuwi ka na kasama ako ngayon. Magpapakasal tayo bukas. Kung pupunta ako, masisira ang buong buhay ko. Pero si Jiang Chen ay nasa kanilang mga kamay ngayon. Sumakay ka sa kotse. Sa totoo lang, medyo gusto ko ang pakiramdam ng pagmamaneho dahil sa tingin ko, kaya kong kontrolin ang lahat. Hindi ko gusto ang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Xiao Yunfei. Sinabi ko na, tawagin mo akong Yunfei. Malapit na tayong magpakasal. Huwag kang masyadong lumayo. Ayaw mo naman sigurong ang iyong munting security guard maaksidente, di ba? Xiao Yunfei. Anong gagawin mo kay Jiang Chen? Sinabi ko na, tawagin mo akong Yunfei. Kung susunod ka at gagawin ang sinasabi ko, ang iyong munting security guard mabubuhay. Kung hindi ka susunod, Susunod ako. Pakiusap, pakawalan mo si Jiang Chen. mabuti. Ganyan dapat. Ihanda mo para sa akin isang mapagbigay na dote. Gusto kong ibigay kay Ying Shu isang perpekto at engrandeng kasal. Jiang Chen, manatiling panatag. Talagang ihahanda ko ang pinakamataas na antas ng mga dote. Oy, Jiang Chen, nasaan ka? Ang kapatid ko ay ikakasal kay Xiao Yunfei. Ngayon na iyon. Alam mo ba? ano? Kontakin ang lahat ng imbitado sa kasal. Sumama ka sa akin para pigilan ang kasal. Hindi ba ito ang pinakamayamang tao sa mundo? Ang pinuno ng pamilya Su? Nandito rin siya. Para sa kasal ng panganay na anak ng pamilya Xiao. Ito ang CEO ng Qianlong Group, Zhang Qianlong. Si Ji Zhang mula sa Top Tech. Ang apat na dakilang pamilya ng Dragon City. Ang pinuno ng pamilya Long. At mula sa Northern Industries, si Ji Zhao. Si Ji Wang mula sa Thunder Group. At ang ilan, na hindi ko matandaan ang mga pangalan. Siguradong mga big shot silang lahat. Napakaraming big shot. Bakit nandito lahat sila? Sino ang leader? Para magkaroon ng napakaraming big shot na sumusunod sa kanya. Mga kilalang panauhin, maligayang pagdating sa kasal ni Ji Xiao Yunfei at kay Miss Jiang Yingxue, seremonya ng kasal. Mangyaring lumingon, nobya at nobyo. Ngumiti ka para sa akin. Kung hindi, papaalisin ko ang masamang security guard na iyon.
Sige, ngumiti ako. Miss Jiang, kukunin mo ba si Ji Xiao bilang iyong asawa? Sa sakit at sa kalusugan, sa kayamanan o kahirapan, mamahalin at pahahalagahan, at magiging tapat sa kanya sa buong buhay mo? Kukunin mo ba siya? Ako. Jiang Chen, okay ka ba? Jiang Chen, ikaw? Walang kwentang security guard? Naglakas loob kang magdulot ng gulo sa kasal ko? Mga guwardiya? Palabasin siya? Sino ang maglakas loob? Ang kasal mo, pumayag ba ako doon? Jiang Chen, iginagalang mo ba ang pamilyang Xiao? Ngayon, patay ka na? Ipinapahayag ko. Mula sa sandaling ito, ang Xiao Group ay tapos na. Isang walang kwentang security guard lang. At naglakas loob kang magyabang? Ikaw ba? Di iginagalang ang amo namin? Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Galing ako sa Longchen Group, Zhang Qianlong. Ang pamilya mong Xiao? Ano ba kayo, ha? Si Suyu ng pamilyang Su. Ito ang nangungunang pamilya sa mundo. Ang pinuno ng pamilyang Su. Top Tech, si Zhang Yufei. Pinuno ng pamilyang Long, si Long Jie. Zhao Yu, Wang Gan, Li Chengguo, Son Tian. Pagbati, amo. Ang daming malalaking tao, lahat sila ay mga alipores ni Jiang Chen. Itong si Jiang Chen, sino ba talaga siya? Ang Xiao Group matagal nang gumagamit ng hindi patas na paraan para guluhin ang merkado, na nagdudulot ng malubhang pinsala. Mula ngayon, lahat ng ating mga pangunahing grupo ay tuluyang titigil lahat ng kooperasyon sa Xiao Group at sabay-sabay na buboykot dito. Sa Longcheng, ang pamilyang Xiao ay mawawala na. Ikaw. Kayo. Pasensya na, huli ako. Kami ay palaging mag-asawa. Ngunit paulit-ulit tayong nagkakamiss. Yang Chen, ikaw. Talaga ikaw. Ako. Sa pagkakataong ito, hindi na kita mamimiss ulit. Kaya, yung asawa ni Ying Xue, na bigla ang pinakasalan yung ginamit mo para lokohin kami. Ikaw pala, Jiang Chen. Oo, Tay. Ang koneksyon ko kay Ying Xue ay tunay na tadhana. Nagkita kami ng harapan, pero hindi nagkakilala. At iyon ang nagpalalo ng pagmamahalan namin. Ang magagandang bagay ay dumarating sa mga naghihintay. Ang ating Ying Xue, sa wakas ay kasama mo. Nagkahiwalay ang ulap at sumikat ang buwan ng maningning. Nagtagumpay kami ni Jiang Chen. Ang tadhana ay talagang kahanga-hanga. Emham. Si Jiang Chen ay isang napakahusay na manugang. Kayo dalawa ay perpektong magkapareha. Isang tambalan na gawa sa langit. Haha, tara, magtagayan tayo. Tagay. Ate, kuya, pagbati. Pero kuya, kung sakaling makita mo na nakakainis ang ate ko, maghihintay ako. Wala kang pag-asa.